Good morning mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Isang napakagandang umaga sa inyong lahat. 6 AM in the morning, nandito na ako sa kalsada. Last 4 ng umaga, ako'y nagising. Siyempre, nag-edit ng ating video para maipakita ang ating mga ginagawa sa ating munting farm mga ka-farmers. Ngayon, mayroon tayong nadaanan na ipil-ipil. Ito yun, no? Tapos mayroong isang ka-farmers na kapag-comment, madali daw ito mabuhay. Parang Madre de Agua daw yung klase ng kanyang stem nito. Pag itinusok, nabubuhay kaagad. Kaya magtatanim tayo sa gilid ng ating lupa mga farmers. Ito yung ating ipapakain sa ating mga alaga. At maganda na rin ito, pamurga sa ating mga alaga mga farmers. Tras, kita nga ito. Yung ipil-ipil mga ka-farmers, kinuha ko na rin, pati yung mahabang sanga. Dahil tatanim natin sa bawat gilid ng ating lupa. Para sa susunod, dito na lang tayo mag-harvest sa gilid ng ating lupa. Sa ganitong paraan, makakatipid ho tayo at mapapagaan yung ating gastos sa pagbibili ng feeds. Napakaganda ng tubig natin dito sa ating Gismatic. Wala ho siyang amoy. Dahil nga, yung ilalim nito is buhangin at malapit pa sa ilog. Kaya napakalinis ng tubig dito. Mas malinis pa nga ang tubig dito kaysa sa mga gripo dyan sa mga city, mga ka-farmers. Napaka-presko ng tubig mga ka-farmers.
Ito na mga ka-farmers, yung maliit na puno ng ipil-ipil. Ito yung kalahating kilo ng crumble o commercial feeds. Mamagikin natin mga ka-farmers. Haluan natin ng tubig. Haluan natin ng tubig galing sa Pasig River. Hayaan muna natin ng 10 minutes. Balikan natin yan. Mabilisan lang ito mga ka-farmers. Dahil sa araw na ito, ipagpapatuloy sana natin yung ating triangle house. Pero naisip namin ni Brad, unahin muna namin yung mga gulay mga ka-farmers. Ito yung aming itatanim sa araw na ito. Mayroon rason bakit unahin namin ito. Ito, iwan ko kung maganda ito mga ka-farmers. Kung mayroon kayong mai-recommend na seedling, mas mainam. Kasi hindi naman tayo expert. Mayroon tayong upo, okra, pichay, mayroon to, ampalaya, at squash, kalabasa, at watermelon. Lahat yan, pag namunga mga ka-farmers, pagkain ng tao. Pangalawa, organic na pagkain sa ating mga alaga. Para pag namitas tayo, dito na lang, paikot-ikot. Marami tayong tanim na Madre de Agua, meron tayong pichay, kalabasa, papaya, at meron tayong saging na saba. Sa ganyang paraan mga ka-farmers, mas mapapagaan ang ating trabaho, mas mapapagaan ang ating bulsa. Samahan nyo kami sa pagpapakain na naman ng ating mga alaga. Ito yung resulta mga ka-farmers. Yung iba mga ka-farmers ayaw umakyat. Una namin itatanim mga ka-farmers, kalabasa. If1, 30 seeds, nasa 70 days lang mga ka-farmers. So, ibig sabihin, 2 buwan at kalahati makakapag-harvest na tayo. Tama lang yon, sa panahon na yon, matatapos na tayo sa ating triangle house at dito na tayo mananatili. Dito na tayo matutulog at tamang tama yon, marami na tayong mga alaga, mga heritage chicken na ilalagay natin dito. Yung gusto ko sanang kulungan mga ka-farmers, kung ano yung itsura ng ating triangle house, pati yung ginagapangan ng ating mga kalabasa at ibang mga pananim, kung ano yung itsura ng ating triangle house, ganun sana, para uniform lahat, para organize yung ating area. Sana magawa natin mga ka-farmers. Sa araw na ito, sana matapos namin ang 8 seedling, kalabasa, ampalaya, pipino, pakwan, para masaya mga ka-farmers, sabay-sabay. Para hindi kayo mahirapan, ang aming gagawin, kung saan yung tatanman, yun lang muna yung lilinisan. Kung saan yung pagtataniman ng seedling, ang pagtatanim namin is direct seedling mga ka-farmers.
doon lang namin gugusutin at tatakpan namin ng plastic. Meron akong plastic doon, yung mahaba, hindi itim pero pwede na yun mga kaparmers. Kung ano mayroon tayo dito, yun po yung ating gagamitin para hindi tayo magastusan. Pasensya na ho kayo kung hindi yun black na pangtanim talaga. Ang importante, hindi manalo yung damo sa ating mga tanim. At pag tumubo na yung ating mga tanim, dahan-dahan na natin yan. Puputulin yung damo at mas mainam kung makakabili tayo ng pangtabas ng damo para mabilis mga kaparmers. Sana magkaroon. Inshallah mga kaparmers. Nandun yung ating mga alaga. Napakalaki pa ng aming gagawin. Maraming pang pawis ang tutulo sa aming katawan. Kaya para sa aming mga kaparmers na sumusuporta sa amin, taos puso po kami nagpapasalamat. Ikaw brad, ano masasabi mo sa ating mga tagapanood na sumusuporta sa atin? Maraming salamat po sa inyo. Taos puso po kami nagpapasalamat. Sa ata po mga kaparmers. Ano ito? Suko. Uy, naputol. Ano yun? Uy, bibilisod mga kaparmers. Nakita ko sa ibang lugar mga kaparmers, kinakain to. Iniihaw lang. Brad, pag nakita mo to sa susunod na putol ang buntot, ito yung ating nahuli ngayon. Tandaan mo. Doon ka, parami. Dahil mayroon tayong maraming cling wrap mga kaparmers, susubukan ko lang mga kaparmers kung po pwede. Maganda na lang yan para makatulong sa pagpigil sa pagtubo ng damo mga kaparmers, kaysa na naman wala. Diskarte mga kaparmers, kung ano ang available dito sa atin, yun ang gagamitin. Pantay. Ganito mga kaparmers, yung gusto ko na naakyatan ng ating kalabasa at mga iba pang mga gulay mga kaparmers, katulad ng ating triangle house. Para uniform sila lahat, mas mainam na ganyan, pa-strip doon mga kaparmers para magandang tingnan. At ang kagandahan dito sa ilalim, pwede tayong tumambay pag sobrang init pagdating ng summer mga kaparmers, dahil maginaw to, hindi ito mainit pag ganyan yung bahay, pag ganyan yung akyatan ng ating kalabasa. Pwede tayong maglagay ng lamisa dito sa ilalim habang nakikita natin yung bunga bumabagsak, diba? Abangan nyo mga kaparmers, dalawat kalahating buwan, maganda na ito at makikita natin yung bunga pagpasok natin, marami, parang Christmas tree. Yan po yung gusto kong ma-achieve mga kaparmers. Yan o. Yung tataniman mga kaparmers, yun lang yung aming winasak. Ano bang tawag? Ano ba yung Tagalog dyan? Ayan. Bawat linya, 15 pieces na seeds. Isang ganito, isang puno ang ilalagay. Kabilaan 15-15, 30 na seedling mga kaparmers. Ito yung mga technique mga kaparmers na baon ko nang ako po ay nasa Qatar. Yeeha! Kayod ka na ba mga kaparmers?
Ang pinakauna nating itatanim, ito yung Garcia F1 kalabasa, mga kaparmers. Para hindi tayo mangamba na kainin ng daga or ano man insekto sa lupa, maglalagay tayo ng ilang tulo lang. Sobra. Ilang tulo lang sabi ko eh. 4 siguro na tulo. Hindi natin tatapangan. Tapang oh. Dagdagan natin ng tubig. Dahil nasobrahan kanina, sabi ko ilang tulo lang. Buhos na ang nangyari, hindi tulo. Ganyan lang oh. Para hindi mamatay yung ating seeds. Para pagtikim ng mga daga, wag naman sana sabihin, oy mapait. Ayoko niyan. Yung akin lang is protection. Ganda ng packaging. Talagang F1 talaga. Grabe ito mga kaparmers. 30 piraso mga kaparmers. Nasa 95 ata kung hindi ako nagkakamali. Kalimutan ko na kasi mga 1 month ago na ito nabili ko. Sana mabuhay lahat. Babad natin dito sa mayroong insecticide. Para 100% hindi kainin ng mga daga at ibang insekto. Langgam. Yan po yung kalaban natin. Siguro mga 3 minutes ayos na yan. Uy! Uy! Laki mga kaparmers. Ito yung mga kinakain ni Boy Tapang sa una. Kaya niyo Brad, para suwi ka tayo. Joke lang mga kaparmers ha. Pasensya na ako kayo sa mga masilan natin mga kaparmers. Ang mga wati na ito mga kaparmers ay nakakatulong upang tumaba yung ating lupa. Sila yung mga kumakain ng mga sira, ng mga dahon at kung ano-ano sa ating lupa mga kaparmers. Ngayon, tapos na yung ating dalawang flat. Ayan. Straight po yan. Kalabasa yan lahat. Dito naman, dalawang straight. Pakwan yan lahat mga kaparmers. Social yung ating mga alaga kaparmers. Kalabasa, pakwan, upo. Kaya ko lang naman ito ginagawa. Kasi after 2 months to 3 months, hindi na tayo mahihirapan sa ating mga pagkain sa ating alaga. Sa umpisa talaga kahit na anong negosyo mahirap, lalo na dito sa ating farming business. Kaya kailangan mayroong magpuso. Kita nyo naman, iba na naman yung ating attire para tayong astronaut. Mainit kasi yung ating kutis porcelana ay medyo nalulusaw. Tuloy ang trabaho mga kaparmers, tama na yung drama. Kung saan yung aming lalagyan ng seeds mga kaparmers, doon lang namin binubungkal. Kasi kung bubungkalin natin lahat, nakakapagod yan. Sobrang nakakapagod yan. At bukas, yung gitna na yan na maraming damo, i-sprayhan natin ng herbicide. Para mamatay yung mga damo na yan. Daming huli nila mga kaparmers. Oh. Dalag sa ilog. Mas malinis to kasi sa ilog. Oh, may urang pa. Kaso ang nahuli ano lang yung sipit. Kamoy lang yung kamoy. Ito yung masarap na hito mga kaparmers. Yung native na hito. Yung masarap na hito, yung native. Mas masarap kasi sa ayan. Pasayan. Mas masarap sa payasayan to. Ito yung Bisaya na pasayan. Oh, Pasayan. but ka na kay Pain. Iga na. Kinidugan ni Gilog. Ito ba? Kaamo.